Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo mga kapatid sa Levitico. Pero kagaya ng ating ginagawa, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako at magsiyuko po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Nandito na naman kami, Father God, mag-aaral, makikinig, magbabasa ng iyong mga makapangyarihan salita. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Turuan mo rin po ako, samahan at gabayan, O God, ng puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Father God, sa kaloob mong to. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Kahapon, isinare ko po sa inyo ang chapter 18 at ito'y may pamagat na ang bawal na pagtatalik, no? Mga bawal na pagtatalik. Dito sinabi lahat, yung mga hindi dapat, yung mga karumal-dumal na pagtatalik, yung mga gawain na hindi dapat gawin ng mga tao. Amen. At ngayon mga kapatid, nandito na tayo sa mga tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan dito sa chapter 19. Mga kapatid, mag-umpisa na po tayo. Chapter 19 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo. Sabi ng ating Diyos, magpakabanal kayo. Sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Diba po? Banal ang ating Diyos. Kaya sinasabi ng ating Diyos na tayo ay magpakabanal, mga kapatid. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. No, ipangilin, gawin natin. Pahalagahan natin ang araw ng pamamahinga dahil ito'y ginawa rin ng ating Diyos nung likhain niya ang langit at lupa, ang daigdig, mga kapatid. Yung ika-7 araw, siya po ay nagpahinga. Kaya tayo binigyan din niya ng araw ng pamamahinga. 6 na araw tayo magtatrabaho. Lahat gagawin, pero ang ika-7 araw, tayo ay magpapahinga, mga kapatid. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, ni gagawa ng mga imahen upang sambahin akong si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag gagawa ng anumang klaseng imahen at ito'y sambahin. No? Pinagbabawal yan at hindi dapat gawin. Sabi ng ating Diyos at sinasabi pa niya, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng handog pangkapayapaan, gawin ninyo iyon ayon sa mga tuntuning ibinigay ko upang maging kalugod-lugod sa akin, di ba? Sabi po sa ibang pag-aaral natin na hindi basta nag-aalay, hindi basta-basta gagawin, hindi basta kung ano lang yung iahandog sa ating Diyos. Meron siyang tuntunin tungkol dyan, mga kapatid. Dapat ninyong kainin iyon sa mismong araw na iyo'y hinandog o sa kinabukasan. Kung may matitira ay susunugin ninyo. Kung iyon ay kakainin sa ika-3 araw, hindi magiging karapat-dapat, mga kapatid, ang inyong handog. Magkakasala at dapat parusahan ang kakain niyon sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwalag
sa sambayanan, sabi ng ating Diyos. Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, ititira ninyo ang mga nasa gilid at huwag na ninyong babalikan ang inyong naaanihan, mga kapatid. Yung mga nasa gilid, huwag nang babalikan. Iwanan na raw to, mga kapatid. Huwag ninyong sabi dito, huwag ninyong pipitasin lahat ang bunga. Huwag lahat pipitasin, mga kapatid. Sabi ng ating Diyos. Lahat ng bunga ng ubas, ni pupulutin man ang mga nalaglag, mga kapatid. Bayaan na ninyong iyon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. No, kung may lupain kayo, may aanihin kayo, o may mga prutasan, huwag nyo nang sisimutin, mga kapatid. Magtira daw para sa mahihirap at mga dayuhan, mga kapatid. Yung mga nalalaglag nun ay huwag nating pupulutin. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Ulitin ko lang verse 11, mga kapatid. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako, si Yahweh, no, yung ginagamit sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Saksi ko ang Diyos, pero wala namang katotohanan yung ating sinasabi mo. Yung ating sinasabing ganun, mga kapatid, ay paglapastangan sa pangalan ng ating Diyos. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa, mga kapatid. Huwag ninyong mumurahin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ng daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako, si Yahweh, huwag mandaraya, mga kapatid, no? Huwag, sinabi pa dito na huwag ipagpapabukas yung sweldo. Halimbawa ngayon, bukas na lang ibibigay. Huwag daw yun gagawin, mga kapatid. Huwag mumurahin ang mga bingi at huwag pa yung katitisuran ng mga bulag. Sabing ganyan. Matakot kayo sa Diyos, sabi ng ating Diyos. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran, doon sa katotohanan lamang, mga kapatid. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa. Nisasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. No, sige, dagdagan natin yung yung sasabihin para makulong talaga yan. Yung ganun, no? Huwag tayong gagawa ng mga ganun. Huwag tayong sasaksi ng hindi totoo, mga kapatid. Sabi pa dito, verse 17, mga kapatid, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo kayo o makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ang sinasabi sa atin ng ating Diyos, mga kapatid. Ako si Yahweh. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na di nito kauri, no? Yung mga nangyayaring iba, kung ano-anong ginagawang eksperimento sa mga hayop, pinagbabawal yan ng ating Diyos. Sabi pa dito, huwag din kayong maghahasik ng dalawang uri ng binhi sa isang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid. Sinabi yan ng ating Diyos. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa
natutubos o napapalaya. Dapat itong siyasatin, sabi dito siyasatin, dapat itong siyasatin. Hindi sila dapat patayin sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae. Ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad ng kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa pintuan ng toldang tipan at ihahandog sa pari sa gayon siya'y patatawarin. Pagdating ninyo sa lupain nga ibibigay ko sa inyo, 3 taon kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim ninyo roon. Sa ika-4 na taon, ang mga bunga nito'y ihahandog ninyo sa akin bilang pasasalamat. Sa ka-5 taon, makakain, sabi dito, makakain na ninyo ang mga bunga nito at ang mga ito'y sabi dito, mamumunga ng sagana, no? Basta sundin lang yung dapat gawin at siguradong mamumunga ng sagana. Ako si Yahweh ang inyong Diyos, no? Siya nagsasabi nun, mga kapatid. At verse 26, huwag kayong kakain ng anumang karning may dugo, huwag kayong manghuhula o mangkukulam, huwag kayong pagugupit ng pabilog at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay na maglalagay ng tattoo, mga kapatid. Verse 28, huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglalagay ng tattoo, mga kapatid. Sorry po Lord, sorry po. Ako si Yahweh. Huwag ninyong itutulak ang inyong mga anak na babae sa pagbebenta ng panandaliang aliw sa templo sapagkat iyon ang magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking sanktuaryo. Ako si Yahweh. Verse 31, mga kapatid, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Hindi dapat sumasangguni sa mga manghuhula, mga kapatid. Tatayo kayo kapag may haharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh, sabi ng ating Diyos. At verse 33, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. At verse 35, mga kapatid, huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ang inyong timbangan, sabi dito, kiluhan, no? Sukatan ng harina at sukatan ng langis ay kailangan walang daya. Ako ang nag-aalis sa inyo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautusan. Ako si Yahweh. Yan ang sabi ng ating Diyos at yan ang tinuturo niya sa atin, mga kapatid, sa atin ngayon at hanggang tayo ay nabubuhay, mga kapatid. Yan ang kanyang mga tuntunin na dapat sundin ng mga tao, mga kapatid. Ang tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan, mga kapatid. Napakarami niyang sinabi, tinuturo sa atin, sa ating lahat, mga kapatid. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya. Huwag kayong hahatol ng hindi totoo, no? Mga kapatid, yan ang mga sinasabi ng ating Diyos. Sabi dito, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa, sa halip makipagkasundo kayo. Yan ang sinasabi. Huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng namatay na, mga kapatid. Huwag ninyong aapihin ng mga dayuhan, mga kasama ninyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid, sabi ng ating Diyos. Huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pati timbangan o pagbilang ng anuman. Yan ang mga tinuturo at inuutos sa atin ng ating Diyos ngayon, mga kapatid. Sa ating lahat. Gusto niya maging mabuting tao tayo. Una, para sa Kanya at sa ating kapwa. Gusto rin niya na maging banal tayo.
kagaya ng ating Ama na nasa langit. Yan ang kanyang gusto simula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang salinlahi natin, mga kapatid. Gusto ng ating Diyos na tayo ay maging banal. Amen and amen. Napakaganda ng gusto ng ating Diyos sa atin. Pero nakakalungkot lang dahil kung minsan hindi natin siya sinusunod. Hindi natin pinapakinggan yung mga salita niya. Ang ginugusto pa natin, yung sarili nating kagustuhan. Hindi yung kagustuhan ng ating Diyos. At kung minsan, kung tayo nadadapa, napapahamak, nasasaktan, kung minsan mga kapatid, Diyos pa ang ating nasisisi. Pero nandito sa kanyang mga salita, ang kanyang mga kagustuhan sa ating lahat. Yung maging banal. Huwag kayong gagawa ng masama. Huwag ganito ang gagawin nyo. Huwag ganyan, huwag ganito. Puro ganun ang sinasabi niya sa ating lahat. Gusto niya maging maayos ang ating buhay, ang ating pag-uugali, ang ating kaluluwa. Gusto niya maging banal tayo na kagaya niya. Dahil sa katigasan din ng ulo, maraming napahamak sa hindi pagsunod sa kanya. Hanggang sa pinababa niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin lahat. Para sabihin din ang mga salita ng ating Diyos. Pero anong ginawa ng mga tao? Sinaktan, pinatay mga kapatid, pinako sa krus. Pero muling nabuhay para sa atin lahat. Para sa katagumpayan, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen and amen. Tagdaan po natin ang mga inuutos sa atin ng ating Diyos. Gusto niya mga kapatid, ikaw ay maging banal. Salamat sa ating Diyos dahil gusto niya tayong lahat na maging banal na kagaya niya. Salamat sa ating Diyos sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa ating lahat mga kapatid. Salamat sa kanyang mga salita at salamat din sa inyo mga kapatid. Samahan niyo po ako, tayo ay mananalangin. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa kaloob mong ito upang kami makapagbasa, makarinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo po kami, turuan, bigyan ng kalakasan upang ang lahat ng iyong mga pinag-uutos o Diyos ay aming magawa at aming mapagtagumpayan, Lord, na huwag gumawa ng lahat ng masama, O God. Samahan mo po kami, turuan, proteksyonan mo po kami, O God, upang kami lagi maging maayos sa iyong paningin, maging maayos sa aming kapwa, maging mapagmahal, mapagpatawad, at mapagkumbaba. Hindi maging mandaraya, O God. Turuan mo kami, tulungan mo kami, gabayan, O God. Proteksyonan mo kami, O Diyos. Lahat kami, Lord, 10 ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid namin sa pananampalataya, at ang lahat ng tao sa daigdig, Lord, naway sumunod sa iyo, O God. Yan po ang iyong pinag-uutos at yan po ang aming panalangin sa bawat isa, ang sumunod sa iyo at maging banal na kagaya mo, O Diyos. Samahan mo po kami, turuan, gabayan, proteksyonan palagi, araw-araw, oras-oras mo kaming samahan, O God, upang hindi kami magkamali sa aming mga gagawin, O God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord, dahil mahal na mahal mo po ang bawat tao, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na nagpapatatag, nagtuturo ng kaayusan, kabutihan, karunungan sa amin lahat, O God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And we pray din, Father God, na tuluyan ng maging maayos ang buong daigdig in Jesus' name. Wala nang virus, O God. Yung bagong virus na sinasabi, Lord, hindi yan makakapanakit sa iyong mga anak, O Diyos. Dahil protektado mo po ang bawat isa sa amin, O God. Thank you, Lord. Protektado mo po kami. Hindi makakapanakit yan. Hindi yan sa amin, yung sakit na sinasabing bagong virus na yan. Dahil protektado mo ang bawat isa, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Wala nang mamamatay. Wala nang magkakasakit. Wala nang virus in Jesus' name. In Jesus' name. Pinagaling mo na ang lahat ng may karamdaman. Anumang klaseng karamdaman yan, Lord, ay iyong ipinagaling na in Jesus' name. At pinakain ang lahat ng nagugutom, O God. Pinasaya ang lahat ng nalulungkot, O God. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Magiging maayos na ang aming mga pamumuhay in Jesus' name. Magiging masaya, masagana, at tagumpay
ang aming mga buhay, O God. In Jesus' name, dahil kasama ka namin, hindi mo kami iiwan, poproteksyonan mo po kami, bibiyayaan mo po ang bawat isa, O God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa protection mo sa amin lahat, sa bawat tahanan namin, sa bawat lugar namin, sa bawat bansa, O God, at sa buong daigdig. Protektado mo ang iyong mga anak, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po dahil sasamahan mo po kami kasama ng aming mga presidente sa bawat bansa, mga kasamahan nila sa pamahalaan, mga scientist, doktor, nurse, pulis, sundalo, O God. Hanggang sa amin, sasamahan mo kami, protektado mo kami, aayusin mo ang aming mga puso't isipan upang gumawa lamang ng tama, O Diyos, at sumunod sa iyong mga ipinag-uutos. Magiging maayos na ang buong daigdig in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you po ulit, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you po sa lakas ng loob na ipinagkakaloob mo, talino at sipag sa mga pastor upang maghayag, sa mga bishop, sa mga leader, hanggang sa akin, Lord. Kahit nasa simpleng paraan lang. Salamat sa iyong binibigay sa akin na katalinuhan, kasipagan. O Lord, salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tagumpay namin, sunod-sunod in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo ay sumigaw ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay. Salamat sa inyo mga kapatid at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.